Nars! Nars! Matandang babae? Anong sigaw mo? Wala tubig lang naman. Di ka naman namamatay. May nag-utos na alagaan siya. Huwag ka masyadong malupit. Anong gagawin mo? Mahihirapan ako hanapin ang ugat mo. Siyempre. Kailangan ko itong tustukin ng maraming beses. Itigil mo! Umalis ka! Ina, pinuntahan ko lahat ng ospital sa bansa at sa wakas, nakita. Anong nangyari, Ina? Walang nag-alaga sa iyo sa pamilya de la Cruz. Siguro, busy sila. Ina, pinagtatanggol mo pa sila? 30 taon na ang nakalipas. Ikaw ay reyna ng negosyo, matapang at malakas. Ang hinahangaan na Chairwoman Reyes. Wow! Mama Holly na ya! Siguro may rason sila. Laso? Ina! Is this his reason? Rafael de la Cruz! Pinag-promote pa kita dati. Ginawa kang regional manager. Ina! Binabati ka, Boss Rafael! Malapit na kumita ng milyon! Maging regional manager ng Primero Group! Ang tagumpay ko ngayon ay dahil sa asawa ko. Gusto kong pasalamatan si Maricel. Tama. Agad kami nakakuha ng trabaho pag-graduate, salamat kay Ina. Ina! Sumama ka dito at magsalita! Ang ganda niya! Magandang gabi. Ako si Maricel Santos, asawa ni Rafael. Kung hindi dahil kay Maricel, hindi ako makakarating sa posisyon na ito. Ano ang ginagawa ninyo? Halika! Ano ang ginagawa ninyo? Boss Rafael, sino po ito? Sino ito? Siyang tagalinis namin. Tagalinis. Ano sinasabi mo? Tagalinis? Rafael, Tagalinis? Bakit hindi ka natatrabaho? Bakit ka nandito? Sumama ka sa akin! Rafael, matagal akong may sakit. Hindi ninyo ako binisita. Dito kayo naglalandian. Wala kang hiya sa 30 taon kong pagsisikap. Yun lang ba ang nagawa mo? May sakit ka. Dapat nasa ospital ka. Bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Kung hindi ako pumunta, hindi ko malalaman na ang asawa mo. Tingnan mo. Anong suot mo? Matagal ka naka-confine. Ang bango mo ng amoy gamot. Sumasakit tiyan ko. Tagalinis pa lang. Ginawang mataas. Bakit ka naging ganyan? Kasama ang babaeng yan sa motel. At kanina lang, kayong magkahawak kamay. Ginagawa nyo? Sa puso mo? May lugar pa ba ako bilang asawa? Bakit ka nakikialam?
Alamin mo, ito ang aking pagtatanghal. Nandito ka ba para siraan ako? Ina, pwede bang tumahimik ka? Hindi madali ang pagtaas ni tatay. Kahit hindi ka makatulong, pwede bang huwag ka magdagdag ng gulo? Tama, tingnan mo. Luma at pangit, mahina at may sakit. Sa paglilinis lang, hinihingal ka na. Tingnan mo si Tita Maricel, magalang at maganda. Maganda at maayos. Pinapaganda niya kami. Ay, kapatid, pagtatanghal ni Rafael, mayayaman ang mga narito. Dapat lang akong tulungan siya para madanda ang kanyang imahe. Wala kang karapatan makipag-usap sa akin. Rafael! Sino ba talaga siya? Kapatid, huwag magalit. Ako at si Rafael ay matalik na magkaibigan sa loob ng 20 taon. Bakit ka galit na galit? Si Tita Maricel, sa amin mas mabuting tao kaysa sa'yo. Si Tita Maricel, pinapasok kami sa magandang paaralan. Agad kami nakakuha ng trabaho. Pinapataas din ang sahod ni tatay. Ano ang maibibigay mo sa amin? Sa tingin niyo, siya ang nagbigay nito. Akala niyo, siya ang nabigay nito? Gabriel, ayusin mo na lang sila. Ninang, para turuan, ang dalawa sa pag-aaral. Naging bulag ka pa. Anong nangyari? Nung pumasok sa high school, binaliwala na nila. Bakit mo pa sila aalagaan? Sila rin ang anak ko. Graduate na sila. Tulungan mo rin silang makahanap ng magandang trabaho. Sige. Matiyaga akong nagturo sa inyo ng maraming taon. Dapat ay sa sarili niyong galing makakamit ang lahat. Okay! Walang kwenta ang pagtuturo mo! Nang high school kami, sinabi ni Tita Maricel, maglaro lang kami. Pinlano na niya ang aming kinabukasan. Salamat kay Tita Maricel. Di na kami nahihirapan mag-aral. Ang hirap pag-aral sa high school. Mahalaga ang pag-aaral. Kaya bumaba ang grades nyo. Siya pala ang may maling ideya. Kayong dalawa. Ang dekada kong pagtuturo, nasayang lang. Gusto ko lang na masayang kabataan nila. Alam kong hirap ka. Baka ilipat kita sa Reyes Holdings bilang katulong. Para na rin sa kabayaran. Walang pakialam sa kabayaran mo. Ficacel! Okay ka lang? Humingi ng paumanhin kay Maricel. Humingi na paumanhin kay Maricel! Rafael! Sinaktan mo ako para sa isang estranjero. Boss Gabriel, may problema. Nabalitaan ko. Inapin ni Rafael si Chairwoman. Ano? Dapat sana, sumama ako. Handa ang sasakyan. Daganti ako para kay Ina. Hahayaan mo ako humingi ng paumanhin sa isang estranjero. Estranghero? Hindi estranghero si Maricel. Siya ang pinakamahalaga Sa buhay ko. Ako naman. Certitag na tayong kasal. Para sa inyo, nagpuyat at nagtrabaho ako hanggang sa magkasakit. Ako naman, Deserve mo yan. Amelia, huwag ka na magulo dito, pwede ba? Ang araw na ito ay aking pagtatagumpay. Huwag mo akong ipahiya, pwede ba?
Ang araw na ito ay aking pagtatagumpay. Huwag kang mapapahiya sa akin. Mapahiya? May sakit ka ng 20 taon. Sakit din ako pero inalagaan kita. Nung panahong yun, bakit hindi mo ko ikinahiya? 20 taong Doctor, ang asawa mo ay nabubuhay pa, isang himala. Ngunit, ang kanyang sakit, lumala na. Kailangan niyang mapatransplant. Gamitin mo ang akin. Kayong sigurado? Para sa'yo, delikado ito. Papabilis ang pagtanda. Tsaka may sakit ka na, pero inalagaan mo siya. Kung ganun, mapapabayaan mo ang iyong katawan. handa ako. Hindi lang yun. Patty. Sapat na! May sakit ka lang at naglaba ka lang na ilang araw para iligtas ako. Maricel, nag-donate ng bone marrow. Utang na loob ko sa kanya. Para sa kanya, lahat ay nararapat. Donate bone marrow? Sa tingin mo ba si Maricel ang nag-donate para iligtas ka? Sino pa? Siguro ikaw? Rafael. Ang nag-donate ng bone marrow ay... Rafael. Ang nag-donate ng utak sa iyo ay si... Maricel! Maricel, ayos ka lang? Wala lang. Side effect lang ito ng bone marrow transplant. Rafael, huwag mong sisihin si ate. Matagal na siyang may sakit. Hindi rin madali. Anong hirap? May sakit lang, di na magawa ang gawaing bahay. Amiya! Siya ang nagligtas sa buhay ko! Nawalan ng utak! Di makagawa ng mabibigat. Di makatiis ng sakit. May lakas ka pang suntukin siya? Rafael, huwag mo nang sisihin si ate. Misunderstanding lang ito. Wala akong problema. Rafael, hanggang kailan ka pa maniniwala sa babaeng ito? Ako ang asawa mo. Ako ang nag-donate. Humalukip-kip! Humingi ng tawad kay Maricel! Gusto mong lumuhod ako sa kanya? Impossible! Gusto kong ipaalam sa lahat ng tao na ako ang asawa mo. At si Maricel ay kabit. Ako ang asawa mo! Si Maricel ay kabit! Sapat na! Kevin! Sumobra ka na! Kailangan mo bang ipahiya si Tita Maricel? Ano? Siya nahiya? Ako, itinuring na katulong. At binastos ni Tito habang may sakit. Hindi ba ako nahiya? Ang pangit mong suot at may sakit, ipakilala na ikaw ang nanay ko. Hindi ba ako nahiya? Mia, ikaw man. Ganito rin ang tingin mo? Paano ba dapat akong mag-isip? Nanay, magising ka na. May sakit ka? Malapit ka nang mamatay. Kailangan namin ng bagong nanay. Isang tao ka ba? Oh, ang tulay niyong nanay! Nung kayo ay bata, takot akong magutom kayo. Nilalagyan ko ng pagkain ang baunan ninyo. Nung kayo ay may nilabanan ko ang malakas na ulan para dalhin kayo sa ospital. Ang sakit ko
ay dahil sa pag-alaga sa inyo ang naging dahilan. Ganyan ba ang paraan ninyong magpasasalamat? Ngayon, ang selebrasyon ng promosyon ni tatay. Ano ba talaga ang gusto mo? Humalukit-kit ka! Humingi ng tawad! Umalukik-kip ka! Humingi ng tawad kay Mia at Tita Maricel. Wala na problema! Gusto ninyo rin lumuhod ako? Yumuko ka ngayon. Humingi ng paumanhin kay Mia at Tita Maricel. Matatapos na ang lahat. Papayo ko rin ninyo ako. Ako ang tunay ninyong ina. So what, kung Ina? Pwede mo ba akong suntubin? Tsaka, mas mabuti ba sa amin kaysa kay Tita Maricel? Ang aking retoke ay binigay ni Tita Maricel. Pinahanap niya ang pinakamahusay na doktor at pinakamahusay na ospital. Mia, nagparetoke ka. May side effects yan. Mas maganda ang natural. Sapat na! Alam mo bang bakit ako nagparetoke? Kasi ang pangit mo! Nakuha ko ang genes mo. Kung kagaya ka lang ni Tita Maricel, kung kagandahan mo, kailangan ko pa bang magparetoke? Tama! Kung hindi ako kamukha ni tatay, nagparetoke na rin ako. Tsaka, binigyan ako ng Kawasaki motorsiklo worth 500K. Ano ang binigay mo? Pinuo ka lang ng motorsiklo. Saka delikado magmotor. Alam mo ba? Wala kang pera, sabihin mo lang. Huwag kang mag-alala. Ikaw lang naman ang hindi kayang buhayin ng sarili mong matandang babae. Nang iwan mo si tatay, wala ka ng halaga. Ang alam mo lang magluto at maglaba. Pwede namin kumuha ng yaya para gawin yan. Halagay ko ang aking paghihirap na pinalaki ang mga anak ay mga walang utang na loob. Palagi mo na lang binabanggit yan. Ano meron ka kay Tita Maricel? Tingnan mo siya. Bata, maganda, at magaling. Promosyon ni tatay, ako at si Mia sa Reyes Holdings. Siya ang nag-ayos ng lahat. Kung ayaw mo humingi ng tawad, umalis ka dito, huwag ka mapahiya dito. Ate, umalis ka na muna. Wala akong problema. Tingnan mo si Tita Maricel. Mabait at disente. Tingnan mo naman. Hindi pwede mo siyang paalisin. Hindi pa siya yumuyuko kay Tita Maricel. Kung hindi siya yumuyuko, nasaan ang tangan ni Tita Maricel? Kevin, pinipilit mong yumuyuko ang iyong ina. Hingi din ako ng tawad. Yuko! Humingi ng tawad kay Mia at Tita Maricel. Humingi ng tawad! Yuko! Humingi ng tawad kay Mia at Tita Maricel. Tiger! Ina! Nasa silid ang aking ina! Nasa unahan lang. Tapos na tayo. Ano to? Hindi matapos? Silang lahat naghihintay para uminom. Ay, bakit kayo nandito? Ang katulong namin ay walang respeto. Ako muna ayusin ito. Matapos nito, hanapin ko kayo. Okay. Bilisan mo ah. Okay. Mag-ingat! Humalukip-kip ka! Hindi ako hihiga. Humalukip-kip ka! Mag-sorry ka ngayon! Tama yan. Pinatawad na kita. Ay naku. Ano to? Kuya, tumayo ka. Pinatawad na kita. Hindi kita mapapatawad! Umalis ka na, sakitin. Huwag kang magpahiya dito.
Si Amelia, baliw na babae! Walang utang na loob! Pinapahiga siya para ng sorry! Ayos na yun para sa kanya! Kuya Rafael, huwag kang magalit. Mapapatawad din siya. Wala naman siyang wala ka. Tama. Tatay, huwag mo na siya pansinin. Siya na namang housewife. Araw-araw lang nagluluto at naglalaba. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Siya na namang housewife. Araw-araw lang nagluluto at naglalaba. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Totoo po, tatay. Tingnan niyo po si Tita Maricel. Ang bait at maganda niya. Yung may sakit na yon, araw-araw lang nagrereklamo. Ay naku, huwag niyo naman sabihin yan. Si Ate Amelia, ihila niyo pa rin. Kahit lagi siyang may sakit, pero sa kabila nito, inalagaan kayo ng maraming taon. Puta! Yung alaga niya! Yung alaga niya? Wala rin pakialam. Tita Maricel, ikaw lang talaga nag-iisip para sa pamilya namin. Maricel, tama ka. Si Amelia ang baliw. Hindi karapat-dapat ko yung asawa ko. Hintayin natin. Matapos ang diborsyo, tayo na magpakasal. Ina! Ina! Ina. Sa wakas, nagising ka na. Humalukip-kip! Humingi ng tawag kay Mia at Tita Maricel. Si Amelia, si Raulo, hindi karapat-dapat maging asawa ko. Ang pamilya de la Cruz, lahat ay walang utang na loob. Ang lahat nila, binigay mo. Ganito ka nakasakit, pinagsasamantalahan ka pa. Matapos ang bone marrow transplant, kailangan pa ng malaking halaga. Saan mo kukunin ang pera? Huwag mag-alala. May paraan ako. Kailangan mo lang magpahinga. Ang kasalanan ko. Ang kasalanan ko lahat. Kung hindi ka sumama sa akin, hindi ka maghihirap. Mag-asawa tayo sa buhay at kamatayan. Mag-asawa tayo Sa buhay at kamatayan. Noong una, para protektahan ang kanyang ego, tinago ko ang aking pagkatao. Para alagaan siya at ang mga bata, naging sakit ako. Hindi ko akalain na magiging ganito. Nung kailangan niya magpa-transplant, ang huling sandali ni Lola, hindi mo nakita. Ina, ito ang ipinasa niya sa akin. Sabi niya, sa araw na magising ka, ibigay ko sa'yo. Itong, ano ito? Ina, ang pulserang jade na ito, may espesyal na kahulugan ba? Sabi ng lola mo dati, kung balang araw, ibigay niya sa akin ang pulserang pamana. Ibig sabihin, pinatawad niya ako. Sa Lunes, ang araw ng Lola. Sa mga taon, dahil sa pagsisisi, di ka pumupunta. Kaya, pumunta ka. Assistant sa ligawin mo ang isang bagay. Po. Mag-enjoy kayo!
Mia, sabi ng matandang yun dati, masama ang bato mo. Huwag mag-inom ng marami. Wala yan, si Lola. Kapag umuwi akong lasing, laging may niluluto siyang sopas. Dahil kay Tita Maricel, nagdesisyon na tayo, tanggalin siyang matanda. Hindi na natin siya makikita. Ano? Sino ang magluluto ng sopas ko? Sopas lang yan. Later, bibili ako ng pinakamaganda. Mag-inom lang kayo. Sa wakas, natanggal ang pasanin at nasa mataas na posisyon, parang dalawang biyaya na yon, walang uuwi hanggang lasing. Walang uuwi hanggang lasing! Salamat, Tatay! Salamat, Tita Maricel! Hello? Ano? Binawi ang promotion? Ulitin mo! Bigla ang desisyon ng EOD. Binago ang mga posisyon. Ang seremonya ng pagtaas mo ay kinansela. Paano nangyari to? Ang bagay na to, di ba 3 buwan na nakaset na? Ang mga posisyon ay desisyon ng DOD. Sa kadali na lang, wala ka rin may bibigay. Tatay, ano po nangyari? May problema ba? Ang aking pagtaas ay kinansel. Ano? Sean! Nag-away siya sa opisina! Para akala ng Reyes, may ginawang masama si tatay. Nasuka-suka! Magpadamot siya! Bakit niya kami sinisira? Rafael, huwag kang magpanik. Ako nang tatanong. Relax lang. Abangan mo ako. Hello? Sino to? Hello? Boss Gabriel? Ako to. Head ng Tech Department, Maricel Santos. Ang level mo hindi karapat-dapat. Wait lang, Boss Gabriel! Nanto kasi, kinansela ang pagtaas ni Rafael. May malaking pagkakamali ito. Boss Gabriel, ang galing ni Rafael at mabuting tao siya. Siya siguro nagselos lang. Sa anong kapasidad ka nagsasalita? Asawa ni Rafael. Pati na rin sa iyong posisyon, ano ang karapatan mo na makipag-usap sa akin? Hindi po yun ang ibig ko. Gusto ko lang ipaalam kay Boss Gabriel ang katotohanan. Dahil si Rafael, marami nang ginawa. Okay, Miss Santos. Dahil ikaw ay tapat, bibigyan kita ng payo. Sige po. Ilang araw pa, meron pa pupuno ng chairwoman. Isama mo si Rafael at pumunta kayo. Ipapangako ko, bibigyan kita ng sorpresa. Salamat, Boss Gabriel. Rafael, magandang balita. Magkikita kayo ng chairwoman? Ano? Matagal nang hindi lumalabas ang chairwoman. Biglang ipinatawag si tatay. Ang pamilya de la Cruz ay magiging matagumpay na. Ang galing ni Tita Maricel! Hindi tulad ng may sakit na yon. Puro lang gulo. Rafael, na-cancel ang promotion. May nagpang-ulo siguro. Kung magaling ka ngayon, sigurado makukuha mo. Maricel, ikaw ang aking swerte. Tatay, kung makakuha ka ng pabor ni chairwoman, ang pamilya de la Cruz sa kumpanya ay magiging malakas. Hindi lang yan. Sa mga ganoong kaganapan ng mayayaman, lahat titingala sa amin. Hindi ko akalain. Babalik pa rin ako. Dahil sa kanya noon, ngayon, para sa kanya rin.
Manager Rafael, mahaw na mahal. 10 taon lang, mula sa baba, naging manager na. Magandang yung kinabukasan. Hindi naman. Plano ng board lang. Ako ay sumusunod lang. Totoo, ang galing ng tatay ko. Lahat nakikita yan. Pinatawag siya ni Chairwoman. Siguradong gagamitin siya. Rafael, mukhang lahat ay naghihintay. Antay na lang natin si Chairwoman. Tatay, bakit hindi po dumadating si Chairwoman? Malapit na siguro. Bakit hindi pa dumadating si Chairwoman? Baka naman may importante siyang inaayos. Chairwoman naman siya. Normal lang na mayabang. Ang pagpupulong na ito ay hindi pangkaraniwan. Mapakausap si Chairwoman ay nangangahulugan na seryoso siya dito. Narinig ko, ang Chairwoman ay babae. Nagtataka ako kung anong klaseng babae ang makakapagtatag ng malaking kumpanyang ito. Babe lang naman. Ang marating niya sa tingin ko, swerte lang at nasa magandang panahon. O kaya, may malakas na backer. Ano man ang mangyari, dapat nating sunggaban ng pagkakataon. Rafael, kailangan mong ipakita ang sarili. Baka si Chairwoman ay mapabilib sa'yo. Huwag kang mag-alala. Kung makita ko lang si Chairwoman, siya ko mapapayag ko sa ibalik ang aking posisyon. Narinig ko si Chairwoman noon ay napakaganda at henyo sa negosyo. Sa mga taon na ito, patuloy siyang namamahala. Mapagpasyang tao. Ang kumpanya ay umabot sa ganito. Hindi madali. Hindi madali. Matapang man, matanda na. Gusto ko talagang makita kung gaano siya kadali. Sana hindi siya suplado. Sa oras na yon, kailangan nating mapakabait. Dumating na si Chairwoman! Sa wakas, dumating na. Mag-ingat tayong lahat. Sikapin. Magandang impression. Nina? Hindi ba si Ina ang chairwoman? Hindi ba ang nanay ko ang chairwoman? Paano naman? Ilang dekada na kaming mag-asawa. Ang uri niya, paano ko hindi alam? Siya lang naman isang housewife. Paano maging chairwoman? Siya talagang baliw na. Gusto niya sirain ang plano ni tatay. Amelia! Bakit niya narito? Hindi ito ang lugar mo! Umalis ka! Kung hindi at makasagasa ka ng chairwoman, hindi mo kayang panagutan! Rafael, paano mo alam na hindi ako chairwoman? Ikaw? Huwag mo akalaing makakapasok ka sa alta sosyedad. Ikaw lang naman, isang mahina at walang kapangyarihan. Magpagaling ka na lang sa bahay. Kailangan mo bang ipahiya kami? Ang lugar ba ito para sa'yo? Tama. Huwag kang magpahiya dito. Umalis ka na. Amelia, ito ang kasunduan ng diborsyo. Pirmahan at umalis ka. Rafael, gusto mo talaga akong pirmahan? Huwag nang maraming salita. Pirmahan at umalis ka. Okay, huwag kang magsisi. Wait lang! Wait lang. Ito ay kasulatan ng paghihiwalay ng mag-ina. Pirmahan mo na rin! Ayoko ng isang ina na may sakit at walang maitulong sa akin. Grabe ang trangkaso. Kumain ng naranha. Mabilis gumaling. Ina, may latnat ka pa, nag-aalaga ka pa. Ina,
Sa susunod, aalagaan ka namin. Good. Kain na. Kevin. Mia, seryoso ba kayo? Hiwalayan ako? Huwag ka na magsalita. Pirmahan mo na. Ayoko nang may kinalaman sa'yo. Tama! Parang kita Maricel, bata at malusog, ang karapat-dapat. Ang iyong kaawa-awa, walang mag-aalala. Ang lahat ng meron kayo ay galing sa akin. Pirmahan nyo mula ngayon. Wala na kaming kinalaman sa isa't isa. Walang pagsisisi. Binigay mo? Joke lang yan? Ang pera sa bahay, pinaghirapan ni tatay. Ikaw na may sakit, walang kinalaman. Okay. Ganito kayo kadesidido, susuportahan ko kayo. Sana sa huli, walang pagsisisi. Ay nako, Ina, isipin mo na lang, walang tatay, saan ka pupunta? Tama! Tita Maricel at tatay ang pinaka-perpektong mag-asawa. Darating na ang chairwoman para i-announce si tatay bilang manager. Ang pamilya de la Cruz ay magiging mayaman na. Paano ka sigurado na promotion? Paano kung tanggalin si tatay? Bakit sigurado kang aayat ka? Paano kung ma-fired si tatay? Sa tingin ni Rafael, lahat ay galing kay Maricel. Kukunin ko na lang ang lahat na binigay ko. Ina, dapat pala ginawa mo na ito. Rafael de la Cruz, mula ngayon, ikaw ay tinanggal. Amelia, naglalaho na bang utak mo? May sakit ka ba sa katawan? At sa utak din? May problema ka ba? Ang pagpupulo ngayon, para kay tatay to. Pinapahalagan siya ni chairwoman. Ikaw lang namang housewife. Ano ang karapatan mong tanggalin si tatay? Amelia, alam ko, pag wala na ako, sobrang hirap para sa'yo. Matapos ang diborsyo, kung walang trabaho, sa pagkakaasawa, natin na matagal, pwede sa trabaho bilang katulong. Sa totoo lang, yan lang ang kaya mong gawin. Hindi ko kailangan ng awa mo. Malalaman ninyo agad kung sino ang tunay na may kapangyarihan. Rafael! Halangan mo siya! Yun ang upuan ng chairwoman! Bilisan! Amelia! Tumigil ka! Yun ang upuan ng chairwoman! Hindi para sa katulad mo! Kung magulo ka pa, huwag mong sisihin ang galit ko! Ina! Naramdama sa init? Upuan niya ng chairwoman! Ikaw lang namang may bahay! Ano karapatan mong umupo? Gusto mo bang patayin kami lahat? Dahil ang tatay ko maghihiwalay na, gusto mo magidante. Bakit na ganyan kasama? Ang aking mabuting anak na lalaki at mabuting anak na babae, kayo ang umalis! Huwag kang maging pasaway! Rafael, hindi na kita asawa ngayon. Walang karapatan kang saktan ako. Kung magawa mong saktan ako, sisiguraduhin ko wala kang mapupuntahan. Wala ka na utak! Nalunod ka sa init! Bakit kayo nag-aaway? Bakit kayo nag-aaway dito? Kuya, buti dumating ka! May baliw dito! Pinilit niya! Upuan ang upuan ng chairwoman! Palalayasin mo siya! Bini-bini, malibang pinuntaan mo, ang upuan ng chairwoman hindi basta-basta pwedeng upuan. Buong bukas ang mata tingnan mo mabuti kung sino ako.
Baka ang babaeng ito ay talagang chairwoman? Kuya, asawa siya ni Rafael. Isang ordinaryong may bahay lang. Araw na ito, hiwalayan nila. Siya ay na-trauma. Kaya siya nagwawal... Ina May, sakit ka ba na paranoia? Ang upuan ng chairwoman para ba sa'yo? Ina, umuwi ka na lang at maglaba. Para ba sa'yo ang okasyon na ito? Kung masagasaan mo ang chairwoman, magwawasak ang buong pamilya natin. Isa pa lang siyang baliw. Guardia! Palayasin niyo siya! Subukan mong hawakan ako. Amelia, alam kong ginagawa mo ito para lang makuha ang atensyon ko. Subalit sabihin ko sa'yo, si Marisa lang ang nasa puso ko. Hiwalay na tayo. Umalis ka na. Rafael, masyado kang mapangit. Ngayon, kahit tingnan ka, sumasakit ang tiyan ko. Amelia, ganito ka man. Huwag mong sisihin ako. Ganito ba ang pamana ng nanay mo? Walang kwenta naman. Ha? Balik mo sa akin. Pamana yan ng nanay ko. Balik ko sa'yo. Pwede naman. Pero lumuhod ka muna. Humingi ng tawad sa lahat. Dahil sa'yo ngayon, napahiya ako ng husto. Rafael, huwag kang sumobra. Sumobra? Kanina ay matapang ka, di ba? Ha? Takot ka na ngayon. Lumuhod ka. Magpatira pa 3 beses. Ibabalik ko ang pulse. Bakit? Bakit? Sige, itapon ko na lang. Huwag! Luluhod ako. Mas maayos na. 3 pagbanga. Walang pwedeng mawala. May 2 pa. Magpatuloy. Ate, tingnan mo. Kung nababa ka ng ulo, wala nang problema. Walkin! Patayan tayo! Boss Gabriel, bakit po kayo napunta dito? Anong gulo to? Meeting ang chairwoman na yon. Sino nagpaig sa gulo nyo? Boss Gabriel, huwag po kayong magalit. Espeya na araw po ngayon. Ang chairwoman ang mag-aangat kay Rafael. Boss Gabriel, pinuntahan nyo kami. Napakalaking karangalan. Mapansin nyo at ni chairwoman, isang malaking biyaya po ito. May naguro kanina. May isang baliw na babae. Nagwala siya dito. Pinabunutan namin siya. Walang nakakita kay Amelia. Bakit kilala ni Boss Gabriel si Amelia? Siguro parehas lang ng pangalan? Kayo, Boss Gabriel, si Amelia na sinasabi nyo. Sino po siya? Opo, Boss Gabriel. Dito po, lahat ng panauhin ay VIP. Walang ganang tao dito. Sigurado kayo? Boss Gabriel, walang idea kami. Siguro, tanungin nyo na lang po ang iba. Okay. Sana nagsasabi kayo ng totoo. Kung malaman ko, may nagsisinungaling. Ang kapalit, alam nyo.
Ang pulserang ito, kanina ito! Saan ang mayari nito? Boss Gabriel, huwag na po kayong mag-alala dito. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang pagtaas ni Rafael. Ang may-ari ng pulsera ang nag-away. Pero huwag po kayong mag-alala. Napatigil na po namin siya at naiayos na. Hindi po makakaapekto sa pagpupulong. May isang baliw na babae ang nag-away dito. Ngunit, huwag po kayong mag-alala, pinagbawalan na po namin siya. Baliw na babae? Sinabi mong baliw siya? Sumigaw siya dito kanina, kaya pinagbawalan na namin siya. Rafael! Sabihin mo na! Saan niyo siya dinadala? Chairman Gabriel, huwag po kayong magalit. Totoo pong hindi ko alam. Boss Gabriel, huwag po kayong magalit. Totoo pong hindi alam ni Rafael. Isa pang tanong. Nasaan siya? Hina! Hina, bilisan. Ina, kumusta ka? Gising nga. Ina! Si Amelia at Boss Gabriel? Ano ang relasyon nila? Bakit si Boss Gabriel tinawag siyang ina? Ina, hang in there. Malapit na ang doktor. Ako nang bahala sa kanila. Sino ang nagpahamak sa kanya? Ay naku, Boss Gabriel, maling pagkakaintindi lang. Itong babae. Dahil gusto ni Rafael hiwalayan siya, nagwala siya sa venue. Takot kami maabala si Chairwoman, kaya namin siya nilapitan. Dinapalad do kayong hawakan siya. Boss Gabriel, ganyan kasi, itong babae, ex-wife ko siya. Kaya siya nagwawala dito. Ako ang nagpatahimik sa kanya. Para sa akin, normal lang. Sino ba talaga siya? Di ba sabi mo siya lang housewife? Ina! Ang lapit nila sa isa't isa. Baka may relasyon sila. Narinig ko na hindi siya mahilig sa babae. Ganito pala ang type niya. Sinabi ko na nga, nung pinirmahan mo ang annulment, bakit mabilis mong ginawa? Palagay ko, may bagong mayaman ka na. Rafael! Ulitin mo! Gabriel. Huwag kang magalit. Kaya pala. Ikaw na housewife. Paano ka nakapasok dito? Palagay ko, naka-attach ka kay Boss Gabriel. Hindi ko akalain ang aking ina ay walang hiya! Bakit ka nagpapanggap na santo? Toto, kahit siya si Boss Gabriel, nagpanggap ng chairwoman, patay ka rin! Baka si Boss Gabriel may relasyon talaga sa babaeng to? Di natin alam. Kung walang relasyon, Boss Gabriel, paano niya tutulungan ang isang housewife? Sa lahat ng paraan, may relasyon sila. Blind din si Boss Gabriel para magustuhan ka. Baka may kakaibang hilig siya? Baka ikaw ay impotent? Kaya mo nagustuhan ang ganyang matandang babae. May lakas ka bang hampasin ako? Rafael, itago mo ang mga malalaang isip mo. Si Gabriel ay lumaki na walang magulang. Ako ang nagpalaki sa kanya. Siya ang pamilya ko. Ikaw ang nagpalaki sa kanya? Ilang dekada na tayo na magkasama. Bakit hindi ko alam? May relasyon kayo! Walang hiya kang pervert! Mas matanda siya sa akin! Walang hiya kang puta! Paano ka na din nanay ko? Sa mga taon na ito,
Sobrang binigyan ko kayo. Hindi nyo man lang alam ang respeto sa sarili nyong ina, nagsasalita ng masama. Nakakadismaya kayo. Guardia! Palabasin sila! Tigil! Sino ang may lakas? Alam nyo, ang handaan ni matandang chairwoman ay para sa akin ang aking promotion. Bago dumating si matandang chairwoman, sino ang may lakas? Amelia, huwag mo akalaing dahil may relasyon ka kay Gabriel ay pwede ka nang magwala. Sa itaas, may matandang chairwoman pa. Hindi pa nagsasalita si matandang chairwoman. Sino ang may lakas? Rafael, Chairwoman, may papasa po sa inyo. Para itong pinirmahan mismo ng chairwoman! Mula ngayon, ang tatay ko ay regional manager. Sino ang may lakas ng loob na apihin kami? Hindi pwede to! Tatay, ano to? Parang notice ng pagkakaalis to. Kayong dalawa! Tayo ang may gawa nito! Peke! Peke to! Walang sa papel na to ang pirma ni Chairman Gabriel. Walang pirma! Hindi to totoo! Gabriel, paano ka nangahas na mag-utos sa ngalan ng matandang chairwoman? Krimen ng peke na selyo. Tatawag ako ng pulis. Ipapakulong kayong lahat. Huwag ninyong hawakan ang anak ko! Sino may lakas na loob? Tulong! May lakas! Gusto kong makausap ang chairwoman! Maliban kung mismo ang matandang chairwoman na nagsabi mismo, hindi ako maniniwala! Itapon sila! Amelia! Abangan mo lang! Bitiwan! Kayo, magbabayad din sa ginawa ninyo sa araw na ito, sa oras na ako ang GM. Ang unang ayusin ay kayong mga alipores. Dahil sa iyo, ang 20 taong karera ko, nawasak. Wala ka ring paningin sa pagtingin kay Rafael na matanda. Rafael! Sinaktan niya ako! Hindi ba nalalaman ng totoo? Bakit mo siya sinaktan? Sa pagbalik ng tunay na chairwoman, babalik din ako bilang manager. Abanggan mo lang! Hello? Rafael, bukas ang aking ikasato kaarawan. Ina, huwag kang mag-alala. Bukas, ipaglulunsad ko para sa'yo ang pinakamalaking selebrasyon. Ang mga kaarawan ni Lola, si Inang nag-organisa. Na yon, si Lola mahilig bang mayabang. Anika 80 na kaarawan, kung mas simple pa kaysa dati, sigurado magagalit siya. Gamitin nyo ang Vela Malikhain, worth bilyon-bilyong piso. May helipad pa. Sapat ba ang dating? Tito Maricel, ikaw lang ang nararapat sa pamilya namin. Yung matandang babae, hindi karapat-dapat sa'yo. Kailan mo binili ang villa? Buti na lang naghanda ako. Ate, ang mayari ay nasa ibang bansa. Sa loob ng 20 taon, hindi na bumalik dito. Magtiwala ka lang. Ngunit huwag sirain ang gamit. Kung biglang bumalik, kailangan agad kang lumipat. Magtiwala ka. Bawat buwan, bibigyan kita ng 20 ka para manahimik. Nung nakaraang buwan, gusto kitang sorpresahin. Tara, tingnan na natin ang lugar. Bilisan. Okay. Tara, puntahan na natin ang iyong villa. Tatay, una na kami kinuha si Lola. Sige. Tara.
Ninang, hiwalay na kayo ni Rafael. Since lumipat ka na, saan ka titira? Villa Malikain. May villa ako doon. Walang nakatira simula nung binili. Okay, papabayad ko ang mga katulong. Bang palitan natin ng mga gamit? Huwag nang gawin. Sa mga taon na ito, sa kumpanya man o personal na buhay, salamat sa iyo. Ninang, hindi na tayo mag-iisip ng iba. Wow! Bagay na bagay sa pamilya de la Cruz. Lola! Akong naging bita. Okay lang ba? Pamilya, na tayo ngayon. Malugot yung pinata. Upo po kayo. Tita Blessy, naway maging masagana ang buhay at masaya palagi. Maricel, napakabuti mo. Ang tanong lang, kailan mo balak pakasalan si Rafael? Ang mga kaibigan ko ay naghihintay na sa kasal. Ate Maricel, mas magaling kaysa sa dating asawa ni Kuya Rafael. Kuya, sa wakas, nandito na ang swerte mo. Ate Marcel, ikaw ba nagkolekta ng mga ito? May obra pa si Maestrong Sison. Original ba lahat? Walang anuman. Kung gusto nyo, pumili lang kayo, uuwi kayo para sa dekorasyon. Ate Maricel, napakayaman mo. Ang obra na ito, ang pinakamurang ay milyon-milyon na. Wala lamang balak ang may-ari bumalik. Sa huli, bibili ako ng mga pekeng. Walang makakaalam ng isang tao. Sa wakas, babalik na ako sa aking tahanan. Sino naman ang dumating? Antay lang, ako na magbukas. Magandang araw. Kami po ay magpapalit ng mga palamute. Hello? Ate, biglang nag-order ng bagong palamute. Papalitan daw. Okay. Pasok na! Ilagay na! Wow! Premium Hamon de Manila! Mahigit 1,000,000! Ang manipis nito, 1,000 na siguro. Mahal, ang mamahalin nito. Huwag mong galawin. Huwag magalala. Birthday ni Tita ngayon. Siya ang bida. Ham lang naman to. Gusto mo? Kumain ka. Tita Maricel, hindi, ina. Ang bait ninyo po. Hindi ko akalain na may ganung yaman na ina. Halika. Salamat, ina. Anak, halika. Tama. Ang aming ina dapat ganyan ang kanyang estado. Hindi tulad ng isang kuripot na matandang babae. Sa panaginip ay hindi niya akalain sa mundo na ito may ganoong mamahaling karne. Ang nakasama si Maricel ay ang pinakamalaking kaswertehan ng buhay ko. Ganito dapat ang asawa ng pamilya de la Cruz. Si Amelia na yan, para isang walang katapusang pagpapagamot. Siya ang butas ng pamilya de la Cruz. Si Maricel ay mas magaling sa kanya. Ginang, natapos na po namin ilagay ang mga palayok. Tingnan nyo na. Bilisan nyo. Ang ganda ng kalidad. Mahigit milyon ang halaga nito, di ba? Ina, masyado mong minamaliit ang mga ito. Sa tingin ko, bawat isa ay milyon-milyon ang halaga. Wait. Tulad dito pamana ng Reyes. Maling inukit. Ang mga ganitong palayo, gusto nila gawing ganito. Fake naman. Gamitin na lang sa karne. Ginang, saan nilalagay ang mga palayok? Ilagay sa harap ng hagdan. Gusto kong makita ng lahat ang aking panlasa.
Ano ang ginagawa ninyo? Aba, siya to. Divorce na. Walang matirahan. Sumunod lang sa amoy. Karawan ng aking ina. Huwag kang magpabwisit. Umalis ka! Gamit ang aking villa. Inom ang aking alak. Mahusay kayong mag-enjoy. Matandang babae! Nalunod ka ba? Ang villa na to ay kay Tita Maricel. O baka dahil sa divorce, naging hindi ka na normal? Ngayon, ang handuko kaarawan kay tita, ikaw na sinaktan, huwag kang magpabwisip. Ex-kuya. Narinig ko wala matirahan, kaya nakatira sa tulay. Yun si Tapera para makapagrenta ng silong. Amelia! Kaarawan ko ngayon. Walang puwang para sa'yo. Umalis ka! Lingkod, kaysa sa nagsikap. Sa huli, di ko pa rin mig niyong puso. Amelia! Binabalaan kita! Huwag kang magpakaawa dito. Hindi mo nakikita? Ang saya ng okasyon ay... Kung hindi, huwag mong sisihin ako. Walang awa. Okay, subukan natin kung sino ang magtangkang hawakan ako. Sa akin ang villa na to! Umalis ka na. Kung hindi ka aalis, tatawagan ko ang pulis at ipapakulong kita. Sa iyo ang villa? Miss Santos, pakita mo ang titulo. Personal kong dokumento. Bakit ipapakita ko sa'yo? Rafael, titignan mo lang itong baliw na apihin ako. Ikaw, baliw na babae! Ayaw mong maging masaya ako! Maraming taon na, ikaw ay kumain at uminom sa akin. Ngayong hiwalay na tayo, hanggang ngayon, walang hiya! Hepe Garcia, pakisundo ng tauhan sa Villa Malikhain. May tao dito na iligal na nakatira. Hello? Ate, lasing na! Parang nakita ng may-ari may tao sa villa. Tinatawag ng pulis. Bilisan mo! Manager Marisol, bigyan kita ng 10 minuto para ayusin ang... Kung hindi, makakatanggap ka ng supina bukas. Patawad, Boss Gabriel. Sa pera, nakatanggap ako ng suhol kay Maricel. Pasyensya na po. Isasauli ko lahat ng pera na binigay ni Maricel. Huwag akong kasuhan. Hindi mo ba sinabi na ikaw ang bumili ng pila na to? Para sa'yo niloko ko pa asawa ko! Mapapahamak tayo! Ang aking 80th birthday, napahiya ako! Sinabi ko na, umuwi na may-ari lilipat na. Ngayon, dahil sa'yo, wala na akong trabaho. Ang gulo mo ginawa, linisin mo! Sinong gumawa nito? Di ba ako kumuha lang ng plato para sa karne? Punasan lang. Isang Sung Dynasty glazed porcelain ito. Mapupula ang kulay kapag may langis. Presyo sa merkado, 5 bilyon. Bayaran mo. Ina! Paano mo ipapabayad ang sariling anak mo? Si babaeng to! Siyang lumandi kay tatay! Kayong dalawa! Bayaran nyo! Walang hiya! Bobok! Bayaran mo kami! Kayo lahat
ay mga kriminal! Kayo ang nagpumilit na manirahan dito. Pumasok ng bahay, sinira ang antigong gamit. Pinag-inom pa ang aking paboritong alak. Ang utang na ito, sino ang sisihin ninyo? Siya! Sinabi ng putang inam to na ang fila na to ay pag-aaring niya! Kayo ang pumilit na maghanda ng kaarawan. Ang alak at pagkain ay kinain at ininom nila. Ina, ako ang iyong anak. Hayaan, maghirap at mawalan ng lahat. Ina, Amy, dahil ikaw at Rafael ay mag-asawa dati, Kevin at Mia ay iyong tunay na anak. Dahil sa nakalipas na 20 taon, huwag kang maging ganito, kawalang puso. Ako walang puso? Binuhos ko ang lahat ng loob ko. Anong kapalit? Panluloko ng asawa. Pagkainis ng anak, pang-aapi ng binan. Usapan na ngayon? Nagsisisi na? Huli na. Amelia, sinasabi mo iyo ang villa na ito? Ito ay sa iyo? Ikaw na walang trabaho sa loob ng maraming taon? Makakabili ka ba? Villa Malik. Sa tingin ko, siguro, binili ni Gabriel para sa iyo. Itay, ang villa na ito, parang matagal na. O baka noon pala may relasyon na sila. Si Gabriel ang bumili nito. Ay naku! Tingnan mo, matagal na sila may relasyon. Amelia! Matagal mo na pala ako niloloko. 11 taon na. Totoo pala. Matagal mo na pala nakarelasyon si Gabriel. Wala akong panahon sa inyong mga walang utang na loob. Walang kwenta. Guardia. Palayasin ng mga ito. Bitawan mo ako. Walang puso kang babae! Ina! Amy! Amelia! Matagal na pala nakarelasyon mo si Gabriel. Niloloko mo ako ng 11 taon. Maricel! Bubom-bubo mo! Tama! Pumo ang kaarawan ni Dola! Pinahiya mo kami! Rafael, ikaw lang ang iniisip ko. Rafael, bakit mo ako ginawang ganito? Umalis ka! Kung hindi mo sinabi na ikaw ang bumili ng villa, hindi ako mapapahiya! Walang utang na loob. Sa araw ng kasal, pagkuha ng yaman mo, tignan mo ang mangyayari. Rafael! Si Amelia, may Gabriel na sumusuporta. Kung si Gabriel magkamali sa kumpanya, sisibakin siya ni chairwoman. Sa oras na yon, ang ibig mong sabihin, ang aming core patent una nang inilabas ng kalaban. Merong loob na nagtutulungan. Bakit? Pasensya na. Mapani. May problema din ang financial report. Parang may nagplano na ito. Balik ang pera! Samantalang ko niya! Balik ang dapat! Asawa ko! Habang anak! Napamatay mo kamatay! Balik ang pera! Kailangan ng nanay ko para sa operasyon! Kinuha ko yung pera pagligtas! Hayop ba kayo? Balik ang pera! Balik ang pera! Hello, Han? Kumusta ka na? Han, kumusta ka? Balik ang pera! Balik ang pera! Balik ang pera! Balik ang pera! Pautang na 350 milyon! Isinara na pabrika! Ilang daang taong gutom! Boss Gabriel, balita na kinarapot mo ang pondo para sa kabit? Balita na ang leak ay may kinalaman kay Boss Gabriel. Anong paliwanag mo? Paliwanag mo! Paliwanag mo!
Thank you. Sa patent leak, nasisiyasat na namin. Ang pagyayaring ito, walang kinalaman kay Boss Gabriel. Sino ka ba? Ikaw yung babae na may relasyon kay Boss Gabriel. Walang karapatan kang magsalita. Balik ang pera! Amelia! Ikaw na walang hiya at walang danggal! Natumba na si Gabriel. Wala ka ng halaga! Rafael! Ang mga core patent na yan, ikaw lang ang may hawak. Sabi mo, ikaw ba ang binenta sa kalaban? Boss Gabriel, anong ibig mong sabihin? Na-expel na ako ng kumpanya. Ha? Walang karapatan sa core secrets. Baka ikaw mismo ang nagnakaw. Aray. Boss Gabriel, papatayin mo siya. Kung malaman ni Chairwoman na hindi lang ikaw nag-leak, kundi nagpabintang pa, hindi kanya papatawarin. Ikaw din, Maricel. Nabayaran kita monthly. Bakit ang account ng kumpanya wala pa ring laman? Boss Gabriel, normal lang may problema sa Parang, ang patent na hawak mo, biglang nawala din. Umakyat na sa buong kumpanya na ikaw nagkurakot para sa kabit. Maricel, huwag kang magsalita ng walang basihan. Hindi kami nag-iimbento. Kapatid, ang sahod nyo, kinurakot lahat ni Boss Gabriel. Dapat natin papanagutin ang kumpanyang ito na walang puso. Magbayad ng presyo! Magaling kayong magduet. Rafael de la Cruz, ikaw ang namamahala sa patent. Si Maricel ang sa finance. Kayong dalawa ang nagplano para sirain si Gabriel. Amelia! Ikaw na, naglalaba lang at nagluluto. Alam mo ba, ang negosyo, siya ang nagnakaw ng pera ng kumpanya. Tama! Kung hindi nagnakaw si Gabriel, saan niya kinuha ang pambili ng villa? Ang Villa Malikhain ay bilyon-bilyong halaga. Ikaw na walang alam na may bahay. Alam mo ba ang halaga nito? Ang villa na ito ay binili niya 20 taon nang nakalipas. Boss Gabriel, ang joke mo ay walang sense. Ha? Siya na hindi man lang nagtatrabaho. Saan niya kinuha ang pambili ng villa? Isipin ninyo at tingnan na nakasulat sa dokumentong ito. Amelia? Siya? Na sinusuportahan ko na may bahay? Parasitang umaagos ng dugo! Bumili siya ng villa. Akala mo tanga ako. Mapakabait ka. Respeto? Hindi ka karapat-dapat. Kapatid, siya yan! Ginamit ni Boss Gabriel ang sweldo nyo para sa kanyang villa. Ngayon, kailangan nating ipanalo ang katarungan. Katarungan! Bayaran! Kung hindi nyo ibalik ang pera, susunugin namin ito! Kung hindi nyo wala ng utang, walang makalitas! Tama! Bayaran! Bayaran! Mga kaibigan, kalmado lang po. Ako, si Amelia, ay nanangako sa inyo na kapag nalaman na ang katotohanan, babayaran ko kayo. Sino ka ba? Bakit maniwala kami? Bayaran! Bayaran! Bilang pinakamayamang tao ako ang magsisiguro. Pinakamayaman? Ay isang walang silbi na may bahay.
Kung ikaw ang mayaman, ako, si Maricel, ang pinakamayaman sa mundo. Amelia, napakaloko mo talaga. Ano mo ba ang ibig sabihin ng 4 na salitang pinakamayaman sa Maynila? Kahit gawin mo ang gawaing bahay ng 5 taon. Boss Amelia, ang CCTV at financial records ay na-recover na. Pike, pinagsinabi lang to. Si Gabriel ang nag-set up sa akin. Gabriel, ang sama ng loob mo! Ang pinaghirapan ninyo ay kinuha niya... Hala! Tama, ako ang kumuha. Anong magagawa ninyo? Ngunit ginastos ko para kay Rafael. Humingi kayo sa kanya. Walang hiya! Karamihan ng pera, dinamit mo sa pagbili ng bag. Huwag mo akong idamay. Balikin ang pera o ipapatay kita! Balikin ang pera! Sige! Walang pera. May buhay lang. Sige! Kung kaya ninyo, tawiran ninyo ako! Gusto kong makita, Boss Gabriel. Kaya mo ba puntahan ng butas? Nakalimutan kong ipakilala. Bukod kay Amelia na pinakamayaman, siya rin ang chairwoman ng Reyes Holdings. Si Amelia ang chairwoman? Kung siya ang chairwoman, bukas ako, si Maricel, tatakbo bilang first lady. Tama! Buong buhay ni Mama, walang maayos sa trabaho, palagi sinusuportahan ni Papa. Paano siya magiging chairwoman? Si Mama? Chairwoman? Ang babaeng to, 20 taon na ang alam lang ay maglaba. Kung talagang may kakayahan siya, ay ang sumandar sa lalaki. Boss Gabriel, hindi ko talaga alam anong ginawa ni Mama para sa'yo. Kahit na gusto mo, magsinungaling para sa kanya, gawin mo man lang ay totoo. Ang malat ng pamilya natin! Papa, ayoko nang aminin na siya ang nanay ko. Parang nakakahiya! Peke! Gabriel! Pinagnakaw mo to! Isusampa kita! Pinasinungalingan mo ang ebidensya. Ginang Santos, ikaw ay pinasuspect sa pagnanakaw ng pondo. Sumama ka sa amin. Hindi ako! Si Rafael! Hindi ako ang may gawa! Hindi niyo ako mahuhuli! Huwag niyo ako hulihin! Boss Gabriel, anong gagawin sa kanila? Ina, alam ko na ang aking pagkakamali. Si Maricel ang may gawa. Ninakaw niya ang aking tiwala. Ina! Huwag niyo kaming iwan! Kami ang iyong mga tunay na anak! Ina! Pamilya! Mag-asawa tayo. Sa hirap at ginhawa, nagsama tayo. May nararamdaman tayo. Mag-asawa tayo. Anak natin sila. Nung pinilit ninyo akong lumuhod, bakit hindi ninyo naalala to? Mula ngayon, ayaw ko nang makita kayo. Guardia! Palayasin silang lahat! Ina! Ina! Amelia! Sa loob ng araw, lahat ng utang na sahod at pautang babayaran na... Wow! Bukod pa rito, doble ang sahod ninyo bilang paumanhin sa pangyayaring ito. Wow! Boss Gabriel, ikaw ang tagapulintas namin! Pasensya na po sa nangyari. Nanoko din kami ni Marcel at ng mga tauhan ni Rafael. Sa nangyari kanina, humihingi po ako ng paumanhin. Pasensya na, Chairwoman! Walang may kasalanan dito. Madaling araw na. Mag-ayos na at umuwi na kayo. Uwi na! Finally, makauwi na tayo. Tatay, si Amelia, hindi ba siya talaga ang chairwoman ng Reyes Holdings?
Ang chairwoman ng Reyes Holdings, talagang babae. Pinagkait niya sa amin ito ng maraming taon. Itinuring ba niya kami bilang pamilya? Tatay, ang ginawa namin kay Ina, hindi na niya kami mapapatawad. Tatay! Ay, naku, sapat na! Hindi ako naniniwala na siyang chairwoman. Ilang dekada kaming magkasama. Kung talaga may galing siya, paano ko hindi malalaman? Siya lang naman ay isang babae na naglilinis lang ng bahay. Abangan nyo, ipapakita ko ang panduloko nila ni Gabriel. Tatay! Alis na! Tatay, anong plano? Wala na siyang may sakit. Wala na tayong makain. Ilang araw pa, ang Reyes Holdings ay magdaraos ng kaarawan ng chairwoman at unang lalabas siya. Sa tingin ko, si Gabriel at Amelia, ang putang yan, hindi na makapagpanggap. Kung mapubunyag ang kanyang kasinungalingan at mapabagsak sila, makababalik tayo sa dating posisyon at aakyat pa ng mas mataas! Sure ba yan, tatay? Huwag mag-alala. Kahit si Chairman Gabriel, ang tunay na ama ni Gabriel, hindi niya hahayaan ang babaeng nagpanggap na siya. Kung makakakuha tayo ng pagkakataon, Napabagsakin siya. makakaya ko. Akyat sa mas mataas na posisyon! Ninang, ang kaarawan ninyo ay nakaayos na. Imbitado ang lahat ng mga mayayaman at ang pinakamalaking drone fireworks show. Kaarawan lang. Hindi kailangan gawin ganito. Hindi. Ninang, ang kaarawan ninyo dapat maging malahing selebrasyon at kilala ng lahat. Okay. Ninang, naalala ko sinabi mo na paborito mo yung popcorn sa labas ng universidad. Kaya binili ko... Aray! Amelia. Bagong hiwalay lang, may kasama ka na agad. Ha? Sinasabi nga, ang aso hindi mapili. May mga babae, mas mababa pa sa aso. Ina. Siya, tatawagin ko na ba siyang Tito Gabriel? Boss Gabriel, kulang sa pag-ibig. Boss Gabriel, kulang sa pag-ibig. Ang sama ninyong dalawa. Boss Gabriel, hindi ko maintindihan anong iniisip mo. Ang babaeng katulad ng ina ko, anong maganda? Mas maganda ako, di ba? Gabriel, ang babae na ayaw ko nang hawakan pa ulit, pinapahalalagaan. Kung marinig ko pa na binabastos ninyo siya, hindi ako magdadalawang isip, ipasok kayo sa ICU. Magaling kang umarte, ha? Ang babae ay matanda at... Sa paningin ko, kahit marami siyang pinagdaanan, parang isang nagnininning na diamante. Rafael, magpakabait ka lang. Kung maalis kita sa Reyes Holdings, maalis din kita sa Maynila. Tara. Amelia, hintayin mo! Sa kaarawan ng chairwoman, gagawin ko kayong dalawa mawala ng mukha. Sana, makatawa ka pa! Sa pagkakataong ito, unang magpapakita ang chairwoman ng Reyes Holdings, ang pinakamayamang tao sa Maynila. Hindi pa natin alam kung ano ang hitsura niya. Oo nga, ang makagawa ng malaking kumpanya tulad ng Reyes Holdings, siguradong isang napakahusay na tao. Reyes Holdings ay talagang walang kapantay na malaking kumpanya. Ngunit, lumabas ang walang kwentang CEO na si Gabriel. Si Gabriel ay mukhang CEO ng Reyes Holdings, pero sa likod ay malandi. May relasyon siya sa may asawang babae na mas matanda sa kanya. Pinagnakawan pa niya ang kumpanya, nilinlang ang katrabaho. Ang ugali niya yan. Paano niya mapanganasiwaan ang posisyon ng CEO? Kung totoo man, ang pangalan ng Reyes Holdings ay masisira na... Oo nga, sa Reyes Holdings. Paano nila pinayagan siya magdala? Kaya nga, ang taong tulad ni Gabriel
ay hindi karapat-dapat magdala ng kumpanya. Dapat nating ipagbawat siya. Boykotahin siya. Boykotahin si Gabriel. Boykotahin si Gabriel! 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 Uy, may lakas ka pang dumalo. Sa engranding party na to. Ha? Ano ang itatawag ko sa'yo? Ha? Chairwoman ng Reyes Holdings o ang aking walang hiya. Umaasa lang sa lalaki at binugaw pa ako ng maraming beses na ex-wife ko. Rafael, control your mouth. Kung magsalita ka pa ng walang katotohanan, ipapawala kita sa Maynila. Uy, tingnan mo ang babaeng yan, galit na galit. Baka totoong sinabi ni Rafael. Amelia, sa tingin mo dahil nakaakbay ka kay Gabriel, pwede ka nang gawin ang gusto mo dito. Ha? Alam mo, gabi na to, dadating si Chairwoman at ilalantad niya ang lahat ng iyong kalokohan. Subukan mong sabihin ano ang aking kahihiyan. Ang relasyon ninyo ni Gabriel, alam ng buong kumpanya. At kayo, nagpanggap ng ebidensya para sirahan ako. Rafael! Rafael, nagalit ka nang ma-fired. Naiintindihan ko. Ngunit ang paninira, may legal na pananagutan. Parang hindi to simple lang. Gabriel, huwag alaing matatakpan ang katotohanan. Sa pagitan ninyo ni Amelia, wala talaga kayong malabong relasyon. Wala. Ako ay ulila. Siya ang nagbigay ng init sa buhay ko. Sa aking buhay, siya ang gabay. Siya ang pamilya. Ang aking ina. Imbento? Magpatuloy ka. Ang ninyong ebidensya. Paano ka magpapatuloy? Rafael de la Cruz, palagi mo sinasabi na hindi malinaw ang relasyon namin ni Amelia. Ngayon, ipapakita ko sa iyo at sa lahat ng narito kung ano ang totoo. Siya ang aking inang ampon. Pinantibay niya ako 30 taon na nakalipas. Binigyan niya ako ng tahanan ng mainit na kanlungan. Ang sertipikasyon ng pag-aampon ay ginawa mismo ni Inang Ampon. Mula noong araw na yon, si Amelia ang aking ina at ako ang kanya anak. Pinag-aral niya ako at tinulungan sa aking negosyo. Ang aking ngayon ay galing sa kanya. Ikaw naman, Rafael, hindi lang mo siya niloko, kundi ginamit mo pa ang masasamang paraan para sirain kami. Katawa-tawa. Wow, ganun pala. Kaya naman si Boss Gabriel ay tapat sa Reyes Holdings. Oo nga, walang hiya talaga si Rafael. Kahit anong relasyon, kayang baluktutin. Hindi lang si Amelia ang aking ina, kundi ang pinakagalang kong tao. Matagal niyang pinagtiis para sa pamilya, ngunit mayroon pa ring itinituring na kahinaan ang kanyang kabutihan. Sino ang makakaalam kung totoo ang sertipikasyon? Ikaw! Rafael! Rafael, ang itsura mo ngayon ay nakakahiya. Okay, kahit malinis ang relasyon nyo. Ngunit, hindi mo dapat magpanggap bilang chairwoman ng Reyes Holdings. Pinaglaruan ng ebidensya para sirain ang buhay ko. Sa lahat! Sa lahat, ako si Rafael sa Reyes Holdings. Matagal nang nagtrabaho. Mula sa simpleng empleyado, pataas na umakyat, hanggang sa maging manager. Ano ang aking sandata? Ang aking sandata ay aking talino. Si Gabriel. Para palakasin ang kanyang kapangyarihan, nilika niya ang kaso para tanggalin ako. Ang kumpanyang ito, ano ang karapatan niya na maging pinakamataas sa distrito ng negosyo ng Maynila? Mungga.
Totoo nga, si Rafael matagal na sa Reyes Holdings. Matagal na dun. Biglang tinanggal? Parang may kakaiba. Baka si Gabriel talaga ay hindi katulad ng kanyang ipinapakita. Para lang sa pera at gagawin ng lahat. Oh, si Amelia nga, noon daw, napanggap na chairwoman. Ngayon, walang ekspresyon, nakaupo lang. Matapang talaga. Oo nga. Ang mga board member, nandito na. Chairwoman. Matagal na hindi nagkita. Maligayang kaarawan. Salamat. Paano nangyari? Siya na dati ay naglalaba at nagluluto. Walang kakayahan na may bahay. Talagang chairwoman ng kumpanya. Ginong de la Cruz, ang pagpapakilala mo kanina ay napakamatapang. Gusto ko na nga pumalakpak. Ang sinabi ni Rafael ay napakamatapang. Ngayon ay naging katatawanan na lang siya. Abangan natin ang kanyang katapusan. Ginong de la Cruz, sinabi mo kanina na ikaw ay inakusahan ni Gabriel? Oo ma! Binigay kong lahat, pero ito lang ang kapalit. Kailangan ko bang ipaalala kung paano mo ninakaw ang pondo at ibinunyag ang lihim ng kumpanya? Hindi ko akalain si Rafael ay gagawa ng ganong bagay. Walang katotohanan! May ebidensya ka ba? Rafael, Internal Audit Report ng Reyes Holdings. Malinaw na nakasulat ang lahat ng iyong paglabag. Kailangan ko pa bang basahin sa harap mo? Rafael, palagi mong sinasabi na ikaw ay inosente. Ang ebidensya ay nasa harap mo. May sasabihin ka pa ba? Amelia, huwag mong akalain dahil may lalaki kang dinala para protektahan ka. Pwede mo nang baliktarin ang katotohanan. Alam ko na. Ikaw, naloko ka rin ba niya? Kaya ka nandito para tulungan siya. Paano niya magagawa? Paano posible siya ang chairwoman? Rafael, akala ko wala kang talento. Pero naging mataas na opisyal ka. Hindi ko akalain na ganun ka kabob. Sir, ma'am, payagan niyo po akong ipakilalang sarili. Ako si Amelia Reyes, ang natatag ng things. Maraming salamat sa pagdalo sa aking kaarawan. Sa mga taong nagsisiraan, parang mga payaso na nagpapatawa. Tatay, ano ngayon? Totoo bang si nanay ang chairwoman ng Reyes Holdings? Sa loob ng maraming taon. Ano kami? Ninakaw niya ako. 20 taon. Niloloko niya kami. Rafael, alam mo ba kung bakit hindi ko sinasabi sa'yo kung sino ako? Dahil alam ko na ambisyoso kang lalaki. Di mo matanggap na sabing umaasa ka sa babae, lalo na natawaging sugar daddy. Kaya tinago ko ang aking katauhan at naging may bahay. Para akala mo, ang tagumpay mo ay dahil sa sarili mong galing. Ina May, kakayahan ka para mas mapabuti buhay natin. Bakit mo ginawa ito? Bakit mo tinago ito ng matagal? Bakit ka ganoon ka-selfish? Binigyan ko kayo ng pinakamagandang edukasyon at pinakamagandang oportunidad. Pinadala ko pa kayo sa Reyes Holdings. Ngunit kayo, iniisip ninyo na kahihiyan ako. Ngayon, alam ninyo na ako ang chairwoman. Sinisisi ninyo. Napakakatatawa. Amelia, huwag ka nang magpanggap na inosente. Kayang-kaya mong gawin akong komportable. Pinapanood mo lang ako. Pagod na pagod sa trabaho. Ngayon lang mo sinabi ang totoo. Gusto mong ipahiya ako. Ipahiya? Rafael, ikaw mismo ang nagpahiya. Binigyan kita ng danggal. Ngunit ano ang ibinalik? Panloloko, panlilinlang. Pinayagan mo pa ang iyong kabit at anak na ipahiya ako?
Palagi ninyong iniisip. Ako bilang ina. Ngayon, ayon sa gusto ninyo, nilagdaan ko ang annulment. Ang pagtanggal, nilagdaan ko. Mula ngayon, wala na kaming pagkakaugnay. Ina, pasensya na po. Ako po ang iyong tunay na anak. Huwag po kayong ganoon. Ina! Tunay na anak? Nang ipinagkait mo ako at lumuhod kay Maricel, tinuri mo pa ba akong ina? Ina, pasensya na po, babaguhin po namin. Mas magalang po kami. Huna! Amelia! Huwag mong akalaing makakawala ka sa amin. Sisihan mo ito! Rafael, kung magsalita ka pa, hindi ako mag-aalala na ipawala kayo sa Maynila. Wadya! Wala ba sila? Kuting galing capsule. Ang nagbigay ng buto, si Amelia. Hindi si Maricel. Mahal, uwi na ako. Mahal, uwi ka na pala. Pagod ka ba? Kain na tayo. Mahal, pag mayaman na ako, pabubuhayan kitang maginawa. Huwag kang magpaka-stress. Sa hinaharap, meron tayo ng lahat. Sabi ng doktor, kung hindi mahanap ang tamang utak, baka ako... Huwag kang mag-isip na kung ano-ano. Magiging maayos din ang lahat. Bakit? Bakit hindi mo sinabi? Bakit may asawa akong katulad mo? Hindi ko pinahalagahan. Hayop ako. Tatay. Tatay, maipon si Ina. Para sa kasal. Isang milyon bawat isa. Matagal na ng ina. Tatay, kailangan nating balikan si Ina. Mahal na mahal ka niya. Nilagay niya ang sarili sa panganib para magbigay ng utak. Papatawarin ka niya. Oo, tatay, manuyog ka, yumuko ka at humingi ng tawad. Madaling mapatawad si Ina. Nung nilagnat ako, 3 gabi siyang hindi natulog. Okay. Halika. Babalik sa piling ko. Boss Gabriel, napirmahan na ako kontrata. Ang lahat ng detalye ay lubos naming natuwa. Sa lakas ng Reyes Holdings, kahit sa ibang bansa, ay may malaking potensyal. Masaya akong makipagtulungan. Masaya din akong makipagtulungan. Ninang, ang Reyes Holdings ay pinakamalakas na negosyo sa Maynila. Ngayong ikaw ay sumali, ang halaga ay tataas ng maraming beses. Dati, lagi kong iniisip para sa pag-ibig pamilya. Handa isakripisyo ang sarili. Ngayon, gusto ko lang maging mabuti. Chairwoman, may ilang tao sa labas na naghihiyawan para makita ka. Pamilya, hindi po kami iiwan, di ba? Rafael, divorce na kayo. Walang relasyon. Ina, alam na namin ang pagkakamali. Nagsisisi na si tatay. Ang buong pamilya ay nagsisisi. Ina, huwag kang ganyan. Kami ang pamilya mo. Rafael, binigyan ko kayo ng maraming pagkakataon. Mula ngayon, ang buhay ko ay para sa akin na lamang. Pamilya, sinabi mo,
Mamahalin mo ako habang buhay. Ngunit ikaw ang sumira ng pag-ibig na iyon.